matamlay na ilaw ng kawayan ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Sa gitna ng bukid, naroon ang bahay ni Mang Tonyo, kung saan ginaganap ang lamay para sa kanyang yumaong asawa. Tahimik ang lahat, maliban sa paminsan-minsang paghigpi ng mga nagdadalamhati at ang mahinang pag-ugong ng hangin. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang nakakakilabot na presensya na nagkukubli sa dilim. Si Aling Nena, ang matandang kumadrona ng baryo, ay nagkwento tungkol sa aswang. Kapag may lamay, bulong niya sa mga kababaihan, mas malakas ang mga aswang. Naamoy nila ang kalungkutan at ang bagong patay. Yan ang paborito nilang hapunan. Nagtayuan ang balahibo ng ilan sa nakarinig. Ngunit marami ang hindi naniwala. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabawasan ang mga tao sa lamay. Ang mga kabataan ay isa-isang umuwi at tanging ang matatanda at ilang kamag-anak na lamang ang naiwan. Si Lito, ang apo ni Mang Tonyo, ay nagboluntaryong magpantay sa tabi ng kabaong. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Tila may malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa bawat sulok ng bahay. Kahit sarado ang mga bintana, bigla narinig niya ang mahinang tunog ng pagaspas mula sa labas. Parang pakpak ng malaking ibon. Sinilip niya ang bintana, ngunit wala siyang nakita. Pinilit niyang isipin na guni-guni lang niya iyon. Ngunit muling narinig ang tunog, mas malakas at mas malapit. Kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding lamig. Paglingon niya sa kabaong, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakabukas ng bahagya ang takip at tila gumalaw ang puting tela na nakatakip sa mukha ng kanyang lola. Napaatras si Lito, halos mapaupo sa takot. Narinig niya ang tunog ng pagnguya na tila mula sa loob ng kabaong. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang sumigaw, ngunit parang nakabara ang kanyang lalamunan. Hindi niya nakayanan ang kanyang nakita at unti-unting nanghina hanggang sa nawalan siya ng malay. Kinabukasan, natagpuan si Lito na nakahandusay sa sahig. Pagkagising niya, ipinagkwento niya ang kanyang nakita. Ngunit wala siyang pinaniwalaan. Siguro napagod ka lang, apo, sabi ni Mang Tonyo. Pahinga ka na. Ngunit si Aling Nena na nakarinig ng kwento ni Lito ay tiningnan ang kabaong. Nakita niyang mayroong bakas ng dumi sa gilid ng takip at tila may bahagi ng tela na punit. Alam niya, hindi guni-guni ang nakita ni Lito. Nagpatuloy ang lamay, ngunit sa puso ng mga nakarinig ng kwento ni Lito at ni Aling Nena, isang nakakakilabot na tanong ang nanatili. Sino o ano ang sumilip sa gabi ng lamay? At gaano katotoo ang mga kwento tungkol sa aswang? Nasiyahan ka ba sa nakakakilabot na kwentong ito? May gusto ka pa bang malaman tungkol sa mga aswang? O baka naman ay mayroon ka pang ibang kwentong nais kong isulat?